Yung sweldo mo, hindi pa dumating ang katapusan. Binabudget mo na yan. Ito para sa anak ko. Ito para kay kanino. Ito para sa akin. Hindi madaling maging OFWs. Malayo ka sa inyong pamilya. Malayo ka sa inyong mga anak. Lalong-lalo na ikaw lang mag-isa sa abroad. Pero payo ko lang to sa mga kapwa kong OFWs. Kahit saan man kayo sa sulok ng mundo, mga pinaghirapan natin ay napupunta lang sa wala. Matagal tayo sa pagiging OFW, pero wala tayong nai-invest. Almost 70% sa ating mga OFWs. Diyan tayo kumikita eh. Diyan natin binibigyan ng sustento yung mga anak natin, yung pamilya natin. Diyan natin sila binubuhay sa pagiging OFWs. Pero bakit sa ating mga OFWs maraming hindi nagtatagumpay? Maraming sumusubok mag-invest kung ano-anong negosyo. Andyan yung mga scam, nangangarap na makamtan ang kanilang hinahangat sa buhay. Yan ang magandang kinabukas ang kanilang pamilya, pero hindi nangyayari. Nalulugmok sila sa utang. Hindi ko mo naging OFW ka, ay sumasaw ka na ng pera. Hindi naman ganong kalakihan ang sweldo natin. Sapat lang din. Minsan, alam niyo mga kaibigan sa aming mga OFWs, yung kakainin natin, yung kami, papakasarap dito. Yan po ang katotohanan. Kaya po kami nag-abroad dahil para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Nag-aral na maayos, nagbubulakbol. Suklian nyo naman po yung paghirap ng inyong magulang. Mag-aral kayo ng maayos para sa inyong kinabukasan. Yan ang payo ng mga magulang sa inyo na mag-aral ng maayos. Ang hirap kumita ng pera para lang ipadala sa inyo at magbigyan kayo ng magandang kinabukasan. Matustusan namin yung pangailangan nyo pang araw-araw, pambayad ng tuition fee, yung pangkain nyo, pamasahin nyo. So mag-aral naman po kayo ng maayos sa mga estudyante. Sa mga estudyante, mga OFWs, mahirap po magtaguyod ng mga anak kung hindi rin po sapat ang ating kinikita sa pagiging OFW. Alam ko gaano kahirap. Sa akin, isa rin akong magulang. Nagpapaaral din ako ng aking mga anak. Yung sweldo mo, hindi pa dumating ang katapusan. Binabudget mo na yan. Ito para sa anak ko. Ito para kay kanino. Ito para sa akin. Ito yung pagkain ko. Yan po ang ugali ng mga OFWs. Hindi pa dumating ang kanilang sweldo ay nakabudget na po yan. So, payo ko lang sa mga OFWs na may mga anak din. Dahil naranasan niyo rin po yan, kinukwenta niyo na yung ipapadala niyo pag malapit na inyong sweldo. Kaya mahirap maging OFWs mga kaibigan kung alam niyo lang. Hindi po biro. Minsan. Kasi unlike naman po sa Pilipinas na araw-araw kanin. Dito minsan, alam niyo mga kaibigan, minsan tinapay kung tinatawag ng coops. Yan po ang kadalasan. Pero hindi naman po lahat ng mga Pilipino ay kumakain ng free na tinapay. So, sa payo ko lang sa mga may mga anak ng mga OFWs, sa kanilang mga anak, huwag naman po kayo magbulakbol. Mag-aral naman po kayo ng maayos. Bigyan nyo ng halaga yung pinapadala ng inyong mga magulang para sa inyo. Para mas matustusan ang inyong pag-aral. Ito real talk to mga kaibigan sa ating mga OFWs. Yung iba, maaga nabubuntis ang kanilang anak. Nagiging pasaway. Matigas ang ulo. Hindi ho porque wala kami sa inyong tabi ay gagawin niyo na kung ano yung gusto niyo. Minsan po ay makinig naman din po kayo sa inyong mga magulang dahil para din po sa inyo ang aming pinaghirapan.
Pinapadala po namin sa inyo para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, makapag-aral ng maayos. Bigyan niyo ng halaga yung pinapadala ng inyong mga magulang. Sa may mga asawa naman po, ito, madalas reklamo ng ating mga OFWs. Nung umalis, masayang pamilya. Hinatid ka pa lang sa airport, masayang pamilya. Pagdaan ng ilang taon o ilang buwan, iba na yung pananaw mo sa buhay. Nakahanap ka na ng iba. Kung nag-abroad tayo, naging OFW ka, ay maghahanap ka na. Kakalimutan mo na ang iniwanan mong pamilya, yung mga anak mo, yung asawa mo, dahil naging masaya ka. Alam mo ng mga OFWs, sinasaktan daw. Dahil nakahanap sila ng mas matimbang. Binibigay sa kanila yung pangailangan nila araw-araw. Yan, sa ating mga OFWs ha. Hindi ho, biro. Sa ating mga OFWs ang paghirap na dinaranas natin bilang OFWs. Yung iba naman po ay nai-scam. Nagkalat po ang mga scammer sa social media. Iyon ang mga ugaling iba natin na kababayan, mang-scam ng mga OFWs. Yung pinaghihirapan natin mga kaibigan, binibigyan natin ng halaga. Huwag tayong makinig sa mga scammer dyan. Marami nagkalat ang mga scammer sa social media. Hindi ho, pinupulot ang pera dito sa abroad. Pinaghirapan din namin po yan. Dugot pawis po namin yan. Yan po ang iwasan natin mga kaibigan. Huwag po tayong mga maniniwala sa mga negosyo o mga pyramid scam na inaalok sa inyo. Magdinegosyo kayo, lalaguin yung pera, huwag po. Yan po ang paiwas sa mga OFWs na katulad ko. Huwag po tayong magbigay ng basta-basta sa hindi natin kakilala. Huwag naman po tayong magtiwala. Lalo lang dyan sa atin, sa airport. Maraming scammer dyan, nagbubudol. Ang dami po mga kaibigan. So iwasan po natin mga kaibigan magtiwala sa ating mga kababayan na manluloko. Tandaan niyo mga kaibigan, nung nag-apply ka, may nagbibigay ba sa inyo ng pamasahe o pandagdag ng inyong pamasahe? Wala ho. Ikaw lang po ang mag-isa nag-apply. Shoulder mo po lahat ng pamasahe mo. Pero hindi naman po masama magbigay kung sapat, kung may sobra. Sa ating mga kababayan ito real talk din to mga kaibigan. Pag-uwi mo, ang dami mong pasalubong. Pasalubong kay ganito, pasalubong ko sa kanya. Hindi ho mga kaibigan. Ugali natin mga kasi, ang mga OFWs, ang mga Pilipino mga kaibigan, ay hospitality. Yan po. Pero tandaan nyo, nung nag-apply po ba kayo, may kailangan kayong bayaran? May tumutulong ba sa inyo na mga kaibigan? Oy, pandagdag ng pamasahe. Baka makatulong ako. Wala. Pero pagdating ng bakasyon mga kaibigan, malapit na uwi mo, nagpaparinig na yan. Hindi humasamang magbigay. Kung meron ka naman. Ito po ay isang gift. Ito po ay isang kabutihan. Kasi ang mga Pilipino mga kaibigan ay hospitality tayo. Pero yan at tandaan niyo mga kaibigan. Huwag po tayong magtiwala kung kani-kanino. Marami pong kababayan natin na manluloko. Huwag po tayong mga kaibigan magtiwala sa ating mga ibang kababayan na nandyan. Ang gawain lang po ay manloko ng kapwa. Manlamang ng kapwa, lamangan ka. Masakit mga kaibigan. Kung mangyayari sa iyo, may scam ka. Di po ba? Ang hirap. Hindi mo lubos maisip, bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari? Yun ang mga kaibigan na iwasan natin. Huwag po tayo magtiwala kung kani-kanino. Yung kinikita natin mga kaibigan, video, i-keep natin. Hindi po natin ibibigay mo para kanino. Magtiwala, huwag. Dahil mga kaibigan dito sa abroad mga kaibigan ay wala pong tutulong sa iyo. Kundi ikaw lang, sarili mo lang. Pag may nangyari sa iyo, sarili mo lang din mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, sa mga ibang OFWs, na mga hiwalay sa asawa,
iniwanan ng asawa, ito po yung madalas nangyayari sa kanila, yung reklamo. Naghahanap ng iba ang kanilang asawa. Bakit? Hindi po biro ang pagiging OFWs na malayo sa pamilya, malayo sa inyong anak, malayo sa inyong asawa. Tao lang din po tayo mga kaibigan na may puso't isipan at may damdamin. At nasasaktan din po kami. Yung mga iniwanan ng asawa, yung mga naghahanap ng asawa. Dahil po kami ay naging OFW para bigyan kayo ng magandang kinabukasan. Yung pangarap namin maibigay sa inyo. Hindi po kami naging OFW para maghanap. Nagpapakahirap po kami para sa inyo. Pero suklian din naman po. Bigyan nyo ng halaga. Yung pinapadala namin sa inyo, yung binibigay namin tulong sa inyo, para sa inyo. Dahil bawat salamat, bawat pasasalamat na naririnig namin sa inyo ay nakakagaan ng damdamin. Yung iba, magme-message lang. Ito real talk to mga kaibigan ha. Yung iba, magme-message lang. Oy, baka pahiram naman ako nito. Pautangin mo ako. Pero pag napautang mo na yung mga kaibigan ni Thank You, ni Honey Ho, wala kang marinig sa kanya. Yan ang hirap sa atin eh. Kahit man lang thank you, wala kang marinig sa kanya. Kailangan natin sa ating sarili mga kaibigan, kahit pasasalamat lang, kahit mag-thank you na lang, kung may nagpadala sa inyo, kung may nagpautang sa inyo. Sa atin, mga kaibigan, ganun talaga. Pag nagpadala ka, need thank you, wala kang marinig sa kanila. O nakuha ko lang, yun lang. Wala. Hindi ho biro ang pagiging OFW mga kaibigan. Kaya iwasan po natin magtiwala kung kani-kanino riyan. Iwasan po natin magbigay kung kanino riyan. Dahil ako, alam mo mga kaibigan, isa rin akong tanga pagdating sa ganyan. Nagbibigay rin ako kahit hindi ko kilala. Lalong-lalo na sa mga babae yan. Pag gusto ko ay isang babae, wala akong pake. Kahit gaano kalaki ang nagastos ko, may bigay ko sa kanya, wala akong pake. Pero, sa akin mga kaibigan, once na nagbigay ako, wala nang bawian. Kasi binigay ko na yun eh. Huwag niyong ugalin mga kaibigan pag nagbigay kayo, isusumbat niyo, kung manunumbat kayo, kung maniningil kayo. Kasi mga kaibigan, real talk, binigay niyo na yan eh. Wala nang bawian yan. Ibig sabihin, kusang loob na binigay mo sa kanya. So, iwasan natin mga kaibigan, once na nagbigay kayo, huwag niyo nang bawiin. Hindi natin ugali mga kaibigan. Sa ating mga lalaki nawawala yung pagkakalalaki natin mga kaibigan. Once na nagbigay ka, binabawi mo. Dahil nagkahiwalay kayo, hindi ho yun. Isang maling paniniwala po yun sa ating mga lalaki. Kasi once na nagbigay ka, giving na yun. Binigay mo na yun eh. Wala nang bawian. Yan ang mga kaibigan, real talk yung mga kaibigan. Payo ko lang sa mga FWs. Huwag magtiwala kung kani-kanino. Hindi ho pinupulot ang pera.